sa inyo mga kapodcast. Tinahali ako ng gising sa journey ko. So, ayan. Samahan niyo po muli ako sa isang episode natin ng paglalakbay. Paglalakad, pag-exercise. Pupunta tayo ngayon sa mag-mangrove naman ulit tayo. Kasi maayos. Kasi medyo makulimlim. Pagka umulan, habang naglalakad tayo papuntang mangrove, balik na tayo. So, tapos na ako mag-inom ng virgin coconut oil. Pero nagdala ako ng pang-devotion ko. At nagdala rin ako ng aking tumbler. Tara, samahan niyo ako sa pagpunta sa mangrove area. Na tayo papunta doon. Tinatamad nga ako eh. Pero hindi ako pwede tamarin kasi pag hindi ako dumumi, ako rin naman nahihirapan. So, ayun na nga mga kapodcast, on the way na tayo doon. Natatakot lang kasi ako pag dumadaan ako sa lugar na yun kasi maraming ang aso. Baka bigla ako kagatin. So, ayun. Dapat tayo wala pa ako sa kalahati sa paglalakad papunta ng mangrove area. Taan ko na lang kayo. Pero nakapasok na ako sa iskinita na maliit. Punta pa lang tayo dun sa trabahan. Tapos pag lumagpas tayo dun sa trabahan, ano na yan? Malapit na tayo. Siguro kakain na muna ako ng... Hindi pa naman ako makakain din ng talaba doon. Hindi ako kakain pero pa kasi ang dami kong stock na gulay doon. Nagluluto na lang ako mamaya. So, ayun. Kita na lang tayo mamaya. A few moments later. Alabasan natin ang arko, mga kapodcast. So, malapit na tayo sa mangrove area nila. Kapagod lang din kasi. Nga, hirap paglakad. Pag ganito, na tinanghali, parang dumoble yung pagod ko. Pero, hindi ko naman to ginawa. Hindi rin magsa-circulate yung kinain ko kagabi. Wala naman nga ako kinakain paggabi. Yung mga kinain ko rest of the day. So, pakita ko lang sa inyo mga kapodcast. Ito. Ayan yung, yan yung viewing deck na tinatawag nila. Yung viewing deck na yan, dyan pwede ka kumain. Ayan, mag-uumpisa yan dito. Tapos hanggang yan doon sa pinakadulo. Nalagpasan pa natin. Pag lumagpas na tayo dyan, mararating na natin yung Villarosa Beach. So, ayan na nga. Pero yung mga presyo dito, mamaya kasi maganda naman sa maganda kasi makikita mo yung dagat. Yun naman din yung attraction dito kaya tinawag na viewing deck eh. Kasi kaya tinawag na viewing deck kasi nga matatanaw mo yung dagat pag diyan ka kumain. Kaso lang, para mga sa akin, naman ako maglalakad. Bakit man ako makain dyan? Lalakad na ako papuntang yun nga, mangrove area. So, ayun na nga mga kapodcast, maaraw na. Kita na tayo sa mangrove area. Eventually. So, nandito na tayo mga kapodcast sa tambayan natin. Low tide ngayon eh. Diyan dapat yung tubig. Kaso lang, low tide nga. Pwede tayo pumunta hanggang dun sa dulo. Kasi tuyo naman yung lupa dun eh. Pwede naman na tayo humakbang-hakbang dito sa bato. Hindi tayo dumaan-daan dito. Kaso lang, pangitan din kasi dito madumi. So, ayun. Walang masyadong tubig. Testingin ko makarating sa pinakagitna. Pag nandito kasi ako mga kapodcast, hindi naman kaagad ako nag-uumpisa ng devotion ko. Nagta-trekking muna ako. Ito. Mas maganda nga, mas pabor sa akin nga mga kapodcast yung low tide kasi nakakapunta ako sa pinakagitna ng dagat. Kasi pagka tide naman kasi hindi ako nakakarating hanggang dito sa pinakagitna nitong dagat na ito. So, kita ko lang sa inyo yung mangrove area. So, ayan yung ito yung mangrove area hanggang dun yan sa dulo. Mainit na nga lang, maaraw na kasi. At nanghali tayo ng gising. So, yung nilalakaran ko na itong mga kapodcast is part pa to ng dagat. So, kaya ako nakakapaglakad hanggang dito. Dahil nga, sabi ko nga kanina, low tide. Hanggang dun lang yung tubig. Pero pagka high tide naman dito, hindi na tayo makapaglakad-lakad hanggang dito. Banda kasi nga, una sa lahat, hindi na ba masyadong malalim yung banda dito na kumbaga saktuhan lang sa akin yung tubig. Kaso lang,
Wala nga akong time para maligo. Pero nung mga bata ako, mahilig ako sa ano. Ganda oh. Mahilig ako mag-swimming, ganyan. Ganda dito oh. Yan oh. Kasi alam niyo mga kapodcast, kaya gusto ko rin ang dagat kasi dito, mas na-appreciate ko yung magandang nilikha ng Diyos sa lugar na to. Na kahit madumi, oo madumi kasi hindi iniingatan ng tao yung malumot. Hindi iniingatan ng mga tao yung kalikasan. Pero all in all, sobrang thankful din ako kay God kasi pinapakita niya o pinapadama niya sa akin yung presensya niya dito sa lugar na to. Na kung saan pinapakita niya na napakaganda ng mundo na dapat tignan natin sa positibong aspeto ng ating buhay kasi marami sa atin napaka-negative thinker, marami sa atin bawat problema parang end of the world na sa kanila. Pero dito ko na-realize na every time na pumupunta ako dito na yung sinasabi ni God na natignan niyo yung mga ibon, nakakakain sila. Hindi sila nagre-reklamo. Tignan niyo yung mga bulaklak sa dalampasigan. Nasusuotan sila ng damit. Yung ganun, dapat maging mapagpasalamat tayo. Kasi alam niyo mga kapodcast, sa part pa sa journey ko, ka-negative thinker ko sa buhay. Bawat unos o bawat problema na dumarating sa buhay ko, napaka-negative ko. Bakit ganito? Bakit ganyan? Dami kong tanong kung bakit. Na imbis na magpasalamat ako kay God sa mga ginawa niyang kabutihan, question ko pa yung authority niya towards sa mga nangyayari sa buhay ko. Dapat mga kapodcast, hindi tayo ganun. Na-realize ko na dapat pala salamat tayo sa bawat aspect ng buhay na mayroon tayo. So, magdi-devotion lang ako dito, then uuwi na kagad ako. 1 hour later. So, ayan, kakatapos ko lang mag-devotion. I-share ko lang yung devotion ko. Sa matatagpuan sa Book of Psalms 107 verse 31. Kahit dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. So, ang meaning of the verse nito, sa bawat journey natin sa ating buhay, dapat lagi natin pasalamatan si God sa pag-ibig niya sa atin, lalong-lalo na sa kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. At ang ikalawa po, huwag tayong maging makasarili sa buhay natin. Dapat magkaroon tayo ng pusong marunong magpasalamat, lalo na sa mga kabutihan at pag-ibig ni God sa atin, mga anak niya. Kasi mga kapodcast, nagdag ko lang din. Kasi minsan, binibigyan tayo, wala tayong act of gratitude na tinatawag. Wala tayong pusong mapagpalasakit sa mga pusong marunong magpasalamat sa mga binibigay sa atin. Minsan nagrereklamo pa tayo sa mga binibigay sa atin. Imbis na makontento tayo at magpasalamat tayo. Ganun din po sa Panginoon na sa aspeto ng buhay natin. Huwag tayong maging selfish sa mga blessing na ibinibigay sa atin ni God. Kasi lalo na po yung dapat everyday magpasalamat tayo. Everyday, pagkagising natin, magdasal tayo. Lord, maraming salamat po sa mga biyayang ibinigay niyo po sa akin. Lord, maraming salamat po dahil, kumbaga po, lagi po kayo nandiyan sa tabi ko. Hindi niyo po ako pinababayaan sa journey na mayroon ako. Lord, salamat po kasi lagi po kayo nandiyan, nagmagabay sa akin na hindi niyo ako hinahayaan na mapahamak. Yung simpleng ganun lang po na palita sa Panginoon. Sobrang tuwang-tuwa na po ang Diyos sa ganoong prayer po. Kasi po kung maging makasarili po tayo sa Diyos, sa palagay niyo po ba na darating sa punto o yugto ng buhay niyo, aambunan tayo ng ating Panginoon ng siksik-liglig at umaapaw na biyaya? Hindi po. Siyempre, saan galing yung blessing? Hindi pa po sa Panginoon. So, dapat everyday, matuto tayo magpasalamat sa Panginoon. Matuto po tayo mag-honor sa mga kabutihan at kadakilaan na ibinibigay niya po
sa atin sa araw-araw. So yun lang po yung konting message sa Bible at sa devotion ko po. So sana po nagustuhan nyo po ang mini devotion natin. So pauwi na rin ako mga kapodcast. Doon ako mag-outro sa bahay. So kita na lang tayo mamaya sa bahay. 2 hours later. So ayan, dito uli ako kay nanay. Kakain na tayo ng sisi o talapad dito sa kanila. Ito lang muna ako, hindi na tayo inom ng gatas kasi nga kakain ako ng breakfast dito. Rice din naman yung kakainin ko. Tapos yung talapad na in-order for sisi. Tawag, hindi ko rin alam. Ito pinagkaiba ng sisi at talapad basta. Kakain tayo, sarap. Ito yun, no? Pinatigis na. Tinutubog lang nila ito sa mga kapodcast sa mainit na tubig. Tapos, pwede nang hanguin. Bubuksan na nila sa harapan. So, yun, no? Ayan, no? Bubuksan na nila sa harapan nila. Bago nila i-serve, bubuksan na nila. So, ayun. Kakain muna ako dito. Pagkatapos ko kumain, balitaan ko kayo. Kung meron pa akong natitirang papakita ko rin sa inyo yung serving nila ng talaba. Kung meron pang battery itong earbuds. So, mamaya na lang pagka natapos sa ni nanay buksan lahat ng in-order ko na talaba. A few moments later. So, ito na mga kapodcast yung sisi. Lalaki. Pero mas malaki dun sa dulo. Talaba kasi daw dun. Ito na kaya natin i-upload. Ayun, no. Lalaki naman din ang laman sa loob. Ayan. Lalaki laman sa loob. So, iniintay ko na lang yung kanin ko. Then, kakain ako. Then, uuwi na. Pero magluluto pa rin ako din sa bahay, syempre. Iba pa rin talaga kasi kapag panghapunan naman yun. Kasi kung sa tanghalian at hindi na ako kakain. Ang tanghalian ko. Ito na pinakatanghalian ko. Yung hapunan, yung gulay. Yung tawag dun. Yung aking gulay dun. So, kita na lang tayo mamaya mga kapodcast sa bahay. Kakain na kapodcast. First bite. Sarap. Kabayag niya po ng kanin. Kapodcast. Sarap. Nag-crave lang kasi ako ng talaba na ako kasi ako kay nanay na kakain ako sa kanya. So, kain tayo. Sarap. Ang lalaki. Yan o. Sarap ang kapodcast. Yung madalas yung galing sa dagat. Sarap. Kung kasi hindi ako nagsusuka naman yung sili. Nagawa ko toyo. Toyo ka naman sarap. Tapos, hindi na kasi ako nagsusoft drinks eh. So, ito na yung pinaka-ano ko, tas tubig. Sarap. So, mamaya na lang mga kapod kaya nang tayo sa bahay, tapusin ko lang ito pinakain ko. 2 hours later. Podcast, kakauwi ko lang ng bahay, kanina lang. So, dito ko na tatapusin ang video natin sa pagpunta ng sa Mangrove. Naalala ko kasi mga kapodcast yung Manawag namin nung pumunta kami nila Ate Mayra. So, sana nagustuhan nyo ang food trip natin, ang devotion natin, at ang pagpunta natin sa Mangrove area. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat mga kapodcast.